Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Ano ba naman to? Si David na naman ang naiisip ko. Mula nang magkita kaming muli ni David siya na lang lagi ang laman ng isip ko. Nalulungkot tuloy ako. At maging ako ay nasasaktan sa pang-iisnap ko sa kanya. Kumusta na kayo si David? Apong pala, ngay naantok na ako. Alibhasa, galos gabi-gabi wala akong tulog dahil sa kaisip ko kay David. Teka gat, patpatayin ko na itong TV at iidlip lang ako saglit. Ano yun? Parang may nanggaling sa pinaglalaban ko. Teka nga't matingnan ko. Pero bago ubuksan ang pintuan, kailangang nakahanda muna ang baril ko. Marangawan nyo na po, pauwiin nyo na po kami. Mami, Daddy. Magsitigil na kayo, kundi sasamin kayo sa akin. Bakit inyo kami ginawa? Anong gagawin ninyo sa amin? Oy bata, migil ka na. Baka mainis ako. Gusto ko na pong umuwi. Sasaktan Pauwiin kayo. nyo na po kami. Tumigil kayo. Tawa nyo na. Hindi kayo titigil. Pabubugbog ko na kayo sa mga kasabaan kong baton. Sige, sagarin ninyo ang pasensya ko at talagang ipapabugbog ko kayo.
Heto, hawak ko na ang baril ko. Dahan-dahan kong bubuksan ng pintuan patungo sa labas, kung saan ako naglalaban ng damit ko. Up. Ha? Bata? Anong ginagawa ng batang ito dito sa ganito kalalim ng gabi? Ilan na bang kadalagahan ang nakuha mo sa baryo, ha, Max? Sa pinagsamang dalawang probinsya, ay kulang-kulang 100 mga kadalagahan ang nakuha ko. 2 probinsya? Oo. Kasi nahihirapan akong makakuha ng mga dalaga dito sa probinsya natin. Kaya pumunta ako sa kalapit probinsya natin. Tama nga naman ang ginawa mo. Kung kokonti ang nakukuha mo sa probinsyang ito, dapat lang na lumipat ka sa kabilang probinsya. Ang mga bata, ganon din ba? Yun ang medyo nahirapan ako. Kaya pumunta pa ako sa medyo malayong probinsya para makakuha ng mga bata. Natuturuan na yata ang ibang mga bata na wag basta sasama sa hindi kakilala at karamihan sa mga magulang ay inihahatid na ang kanilang mga anak sa eskwela. Hindi bale. Ang importante, may nakuha kang mga bata. Pag-iisipan ko pa siguro kung ano ang susunod natin gagawin. Ang importante sa ngayon ay maididispose natin ang mga nakuha mong kadalagahan at mga bata para sa ating mga parokyano. Teka. Nasaan pala sila ngayon? Dinala ko sila dito sa hideout natin. Okay. Dalhin mo ang ibang mga bata sa San Marcelino at ang ibang mga bata sa hideout natin. At yung ibang bata, dyan naman muna sa subdivision kung nasaan ang isa pa nating hideout. Kumusta ka na dyan, Apo? Okay lang naman po ako, Lola. Kayo ni Lolo, kumusta na po kayo? Ayun. Nakahilata na ang lolo mo. Matutulog na siya, kaya pumasok na siya sa kwarto. Dahil yun sa pagod, Lola. Nako. Sinabi mo pa. Siya naman kasi, ayaw papigil. Sinabi ko na nga sa kanya na tumigil na siya sa pag-aalaga ng garden ni Don Sibune. Ayaw pa rin papigil. Magkakasakit daw kung hihinto siya sa ginagawa niya. Hayaan niyo na ho si Lolo, Lola. Diyan ho siya masaya sa ginagawa niya. Kaya pagbigyan niyo na lang. Ano pa nga bang gagawin natin? Kundi ibigay yung gusto niya. Siya nga pala. Ikaw naman dyan, kumusta ka na? Bakit hanggang ngayon gising ka pa? Matutulog na sana ako Kaso, bigla akong may narinig na ingay sa labas. At nang pagbuksan ko, ay nakita kong mga bata na parang nagtatago sa may masitera. Bata? Na nagtatago sa may halamanan? Opo, ayaw namang magsalita. Sa tuwing tinatanong ko basta lang tumutulo ang luha. Saan nang galing ang batang ito? Hindi ko nga rin po alam. Pero naaalala ko na may mga bata akong naulinigan. Tapos, biglang lamang may lalaking sumigaw ng, "Bata, bumalik ka." Nako, ang mabuti pa. Ilabas mo na ang batang yan. Baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Ho? Oo, kaysa naririyan sa'yo ang batang yan. Baka ireklamo ka pang kidnapping. Lola, bakit naman ako irereklamo ng kidnapping? Pinatuloy ko lang naman itong bata. Hindi ba sinabi mong nakita mong takot na takot? Malamang pinagalitan yan. O kaya pinalo ng kanyang mga magulang kaya nagtatatakbo dyan. At nagtago sa may halamanan.
Kaya sige na, pauwiin mo na yung batang yan para hindi ka magka-problema. O Nicole, napatawag ka. Gabing-gabi na. Ako pa ngayon ang pagsasabihan mo nang napatawag ako ng gabing-gabi na. Samantalang kanina pang alas 5 ng hapon ako tumatawag sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo kung bakit gabing-gabi na tumatawag pa rin ako sa'yo. Saan ka ba nagpunta? At bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Ha? Naiwan ko ang cellphone ko eh. Ano? Iniwan mo ang cellphone mo? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mong iiwan ang cellphone mo dahil kahit anong oras tinatawagan kita? Nilabag ko kasi sa mesa ang cellphone ko. Napatagbo ako bigla. Kaya wala na akong oras pa para kunin ang cellphone ko sa lamesa. Gaano ba kahalaga yung tinakbo mo para mawawalan ka ng oras na kunin ang importanteng bagay sa negosyo natin, ha? Bigla kasing kumaripas ng tagbo ang isa sa mga bata. Ano? Nasalisihan ka ng isang bata? Oo eh. Paano nangyari yon, ha? Gaya ng utos mo, ang mga bata ang pagliligpitin at paghuhugasin ng mga kinainan nila. Nautusan ng batang yun na itapon ng mga plastic at pinambalot ng pagkain. Hindi na bumalik. Tumakbo na pala. At nang mapansin namin na tumatakbo siya, hinabol namin. Pero mabilis siyang tumakbo. Nakita pa nga raw ni Boyong eh. Kaso biglang nawala sa paningin niya. Bakit kasi inutusan ninyong magtapon sa labas? Alam ninyong mga bihag ang mga batang yan. Hindi rin namin kasi akalain na nag-iisip na palang tumakas. Dahil sa kanilang lahat, siya ang hindi umiiyak. Tangi, sana siya ang pinabantayan ninyo. Dahil ang hindi niya pag-iyak, ang kanyang pananahimik, sinyalis na yan na may iniisip na to. Mga bobo kayo! Mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng bata. Para siyang takot ng katakot kagabi. Hindi ko pa siya tinakot may multo sa labas ng bahay eh. Hindi pa siya papasok. Ni hindi ginalaw ang pagkain binigay ko sa kanya. Nakasiksik lang sa mga naglalakihang alamanan kung saan nakatanim ang bougainvillea. Dahil sa takot eh. Hindi alintana ang matinik na halaman. Nakapagtago lang. Hindi bale. Paggising niya mamaya, ay kakausapin ko siya pagkatapos naming kumain. Good morning. Pakawanan niyo na kami. Gusto ko na umuwi sa amin. Ha? Pangako po. Magiging mabait na ako sa mga magulang ko. Pauwiin niyo na ako. Nananaginip pa yatang batang ito. Teka nga, yugyugin ko. Hoy, bata! Bata, gumising ka! Gumising ka! Tita, gusto ko na pong umuwi sa amin. Nananaginip pa yata. Kumain ka muna ha? Sigurado, gutom na gutom ka na. Hindi ka kasi nagabunan kagabi eh. Uuwi na po ako. Pauwiin niyo na po ako. Alit pangako po. Susundin ko na lang ang sasabihin ng mama at papa ko po. Talaga? Tinatakot siguro ng mga magulang ito na kukunin ang mga masasamang loob. Kaya nangako ng hindi magiging masuwayin. Gusto ko na pong umuwi.
Pauwiin niyo na po ako. Oo, talagang pauuwiin na kita. Pero kumain ka muna. Nakapagluto na ako ng almusal. Pero kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Kahit na hindi na ako kakain, gusto ko na po umuwi. Nako, hindi ka na kumain kagabi. Natiti akong gutom ka na. Kaya kumain ka. Hindi na po, Ali. Pauwiin niyo na po ako. Promise po, magpapakabait na po ako. Oh, sige. Kung talagang nangangako ka na magpapakabait ka na, ay susundin mo ang sinasabi ko. Kumain ka muna bago ka umuwi. Pwede ba yon? Talaga po? Pauwi niyo na po ako pagkatapos ko pong kumain? Oo naman. Kaya kumain ka na para hindi ka mahilo sa gutom. Ginagawa ninyo? Hanapin nyo na yung bata bago makapagsumbong. O Bugoy, sabihan mong mga iba pang kasama natin. Hanapin natin yung bata. Sila na lamang ang paghanapin mo sa bata dahil may pag-uusapan pa tayo. Tungkol saan? Tungkol sa mga dayuhang darating. At malamang, palapag na sa airport ang sinakyan nilang eroplano. Kaya dapat ay makapag-usap muna tayo. Sarap siya sa pagkain. Palibhasa, gutom na gutom siya. Ubus niya kaagad ang pagkain nilagay ko sa plato niya. Oh, dahan-dahan sa pagkain. Baka mabilaukan ka. Nagmamadali lamang po ako para makauwi na ho ako sa amin. Kahit naman hindi ka nagmamadali, ay makakauwi ka eh. Oh, sige na. Tapusin mo ng pagkain mo. Ito pa. Tapos na po akong kumain, Ali. Ano? Tapos ka nang kumain? Oo, tingnan niyo po ang pinggan ko. Wala ng pagkain. Sigurado ka? Oo. Hugasan ko lamang itong pinagkainan ko. Saka na po ako uwi. Maski wag nang hugasan, umuwi ka na. Talaga po. Maraming salamat po. Ang bait-bait niyo pala. At talaga pang hinagan mo pa ako, ha? Siyempre, kasi natutuwa ako dahil pauwiin niyo na ako sa amin. Akala ko kasi magtatagal bago ko makita ang mga magulang ko. Ang mabait na bata ay laging pinagpapala. Tulad mo, tandaan mo yan, ha? Opo! Oh, may sasabihin ka pa ba? Hala na ho. Oh, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Akala ko ba gusto mo nang umuwi? Talagang gustong-gusto ko na po umuwi. Kaya lang, nakaupo pa rin kayo kasi. Ha? Ano kung nakaupo pa ako? Ang mabuti pa, umuwi ka na dahil ako nang maghuhugas nitong kinainan natin. Hindi ko po alam kung saan ako uwi. Kayo lang po ang hinihintay na maghatid sa akin sa bahay namin. Kasi hindi ko alam kung saan ang bahay namin. Hindi ko alam umuwing mag-isa. Kaya samahan niyo po ako!
Naririto na ako sa isang hideout namin para puntahan si Nika. Sinong makapagsasabi na ang Nika na ito na hindi natapos ang high school itatanggap ng malaking sahod? Malapit na ako sa lamesa. Hi, Nika. Oh, Max! Ikaw pala. Napadaan ka. Hindi lamang ako napadaan. Talagang sinadya kita. Ha? Bakit naman? Dahil may pupuntahan tayo. Oh, ito ang pera. Pumunta ka sa pinakamalapit na mall at bumili ka ng maganda mong damit. Yung pang-sexy na damit, ha? Ha? Pang-sexy na damit? Bakit? May pupuntahan nga tayo. May pupuntahan lang pala tayo eh. Bakit pa ako magsusuot ng magandang damit? Okay naman tong suot ko ah. Ano ka ba? Hindi ba't ang sinabi kong patakaran ko? Wala nang tanong ng tanong. Sige na, itong pera mo. Pumunta ka sa mall at bumili ka ng maganda at sexy na damit. Bakit naman hahatid sa bahay nyo? Hindi ba't malapit lang ang bahay nyo dito? Hindi ho! Malayong-malayo po ang bahay namin. Ano? At wag po ninyo akong ihatid doon sa pinanggalingan kong bahay kasi mababagsik sila doon. Sila? Sinong sila ang tinutukoy mo na mabagsik? Yung mga kasama niya po na nandukot sa akin. Ha? Ano kaya ang gagawin ni Saripda sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang Tiin na Magatang. Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!